Matthew 6:28 to 32. And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. Isa pa. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? So don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word for today. Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, God will certainly care for you. God certainly care for you. Sa kabila, God will certainly care for you. Sabihin mo naman sa sarili mo, God will certainly care for me. God will certainly care for me. Thank you, Lord. Sige po, let's all bow our heads and pray. Lord, maraming salamat po sa araw na to na inyong pinagkaloob sa amin. We thank you, Father God, kasi Ikaw lang yung mapapapurihan sa araw na to. Ikaw lang yung maitataas. Ikaw lamang, Panginoon, ang mabibigyan ng glory. And I believe, Panginoon, that today is a day of encounter with you. And I pray for each and every heart today na talagang maranasan ka. Buksan nila yung kanilang puso to let you in. Buksan nila yung kanilang puso na maranasan ka. Salamat, Panginoon, because you are more than enough. Maraming salamat, Panginoon, dahil mapapaintindi mo sa bawat puso ng mga kabataan dito kung gaano ka kahalaga. Kung gaano ka kahalaga sa aming buhay. We thank you, Father God. We entrust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan, bago tayo umupo, may exercise lang tayo. Yan. Ang gagawin lang natin, mag-i-inhale, tapos mag-exhale. Yan. Alam nyo ba inhale, exhale? Oh. Sige, 1, 2, 3. Inhale nga, inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Ngayon naman yung exhale natin, may buga. Ha! Okay ba? Isa pa. Inhale. Exhale. Wow. Basta naman yung katabi natin dyan. O isa pa. Inhale. Exhale. Okay. Last na. Parang pinagtitripan ko lang kayo. No? Last na. Pagka-inhale natin, ang i-exhale natin kung ano yung mga bagay na anxious ka. Bagay na wino-worry mo. For example, inhale, pera. Okay? Lahat ng mga wino-worry mo ngayon. 1, 2, 3, go. Inhale. Exhale. May hospital bills. Isa pa. Inhale. Exhale. Future. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, guys. Salamat. Lahat naman may sinigaw, no? Lahat may sinigaw. Sige po, palakpakan naman natin si Lord. Salamat sa participation nyo. Pwede na po kayong umupo. Thank you, Lord. Hallelujah. Excited na ba kayo sa sasabihin, Lord, sa inyo ngayong araw na to? Alam nyo, yung ating youth worship service is once a month lang, di ba? Once lang siya, every 4th Sunday lang siya. Kaya okay lang ba na yung 45 minutes, okay, 30 minutes to 45 minutes, ibigay lang natin yung attention natin ngayon kay Lord. Agree po ba tayo doon? Oo. Kung nag-agree kayo kay Kuya, sabihin nyo amen. Amen. So, bali today, ang pag-uusapan natin ngayon is more than enough. Alam mo, napakaganda ng theme natin ngayong buwan na to. Talaga mas makikilala natin si Lord ngayong araw na to. So, kanina, pinag-exhale ko kayo ng mga worries nyo, ng mga something that you are anxious about. Kasi lahat tayo may worries. Tama po ba? Sino walang worry dito? Wala. Lahat may worry. Kasi pag wala ka ng worry, sa langit ka na dapat. Sa langit ka na dapat nun. Lahat tayo may worry, meron tayong mga anxiousness. We worry about the future. Kanina narinig ko, future! Si Phoebe. Future! We worry about tomorrow. We worry about
kung ano yung strand na kukunin natin. Bago kasi sa akin yung strand eh. Kung anong course yung kukunin natin. Kung yung strand ba o yung course na to, sure na ako. Di ba? Gusto ko ba talaga to? O yung ina-applyan kong work na yun, will ba to ni Lord? Yung gusto kong ministry na pasukan, will ba to ni Lord sa akin o ilalayo lang ako nito kay Lord? Di ba, we worry about our future, we worry about tomorrow. Amen po ba? Amen po ba? We worry about our clothes, what we wear. Sisimplihan ko lang ba ngayong youth worship service? O medyo dress to kill? Di ba? Magsi-silver chains ba ako ngayon na may konting singsing? Ilang layers ba ako ngayong araw na to? Di ba? Mainit ngayon, kaya mga 3 layers. Yan. Ayun yung trademark ng ating youth YMC. Di ba? Mainit, jacket ako. Mainit, sweater vest. Ayun mga favorite na. We worry about what we're... May susuotin pa ba ako bukas? Diba? Puro ulan ngayon. Side B, side A na. Hindi pa rin natutuyo. May masusuot pa ba ako bukas? We worry about what we eat. Amen po ba? Saan tayo kakain ngayon? Ano yung kakainin natin ngayon? May kakainin pa ba tayo mamayang gabi? May kakainin pa ba bukas? Diba? It's something that we worry about. Amen po ba? Sagot naman kayo, amen? Amen. Yan. We worry about our bills. Hallelujah. Mga bayarin. Saan kukuha ng pera? Yung pera ba ngayon sapat sa aming babayaran ngayong month na to? And kung sapat man ngayong month na to, sapat pa ba for the next month? Hallelujah. Ayun yung mga nagdo-dominate sa isipan namin ng Ate Abby nyo ngayon. O kaya sa mga nagbabayad na ng bills dito. Diba? That's what you worry. That's what you're anxious about. We worry about relationship. Okay lang ba ako sa kanila? In ba ako dito sa grupo na to? Am I cool? O medyo nakakairita na ako? Am I pretty enough? Am I pogi enough? Yes. Joke lang. Am I pogi enough? Am I enough? Sapat ba ako? And naniniwala ba kayo na nasa physical world tayo ngayon, mga kapatid? Sagot naman kayo. Gusto ko nasagot yung mga youth. Nasa physical world tayo, di ba? And pag nasa physical world tayo, meron tayong physical needs. Yung physical needs natin ay yung food, ay yung water, ay yung clothing, oxygen, shelter. Lahat yan needs natin physically. Naniniwala po ba kayo doon? Pero when we dive deeper, when we dig deeper, makikita natin na meron din tayong emotional needs. Tama po ba? Ang emotional needs, katulad ng love, ng care, ng attention, ng encouragement, motivation, lahat yan needed ng ating puso. Naniniwala ba kayo doon? Kailangan nyo ba ng love? Kailangan nyo ba ng care? Kailangan nyo ba ng encouragement? Kailangan nyo ba ng motivation? Kailangan, di ba? Pero, when we dive deeper pa, pag magdidig deeper pa tayo, makikita natin yung deepest need ng isang tao, which is yung spiritual needs. Spiritual needs. And yung spiritual needs is yung presensya ng Panginoon. Yung guidance ng Panginoon. Yung fulfillment, satisfaction, purpose in life. Ayun yung needs natin. So meron tayong physical needs, ano pa? Emotional needs, and lastly, spiritual needs. Lahat yan, need nating mga tao. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. And pag hindi natin nami-meet yung needs na yon, pag hindi nami-meet yung needs na yon, may kakulangan dun sa needs natin physically,
emotionally, tapos spiritually, doon natin nararanasan yung worry. Doon natin nararanasan yung anxiousness. Doon natin nararanasan yung fear. Kasi, hindi ka secure eh. Hindi na meet yung needs mo. Naiintindihan po ba ng lahat? Hindi na meet yung needs mo, kaya hindi ka secure. And pag hindi ka secure at hindi mo nakikita yung kakulangan, hindi mo nakikita yung lack, you tend to do things your own way. You tend to do things on your own terms. Hindi ako enough? Then I'll make myself enough. Amen po ba? Hindi ako enough? Sinabi nila sa akin, hindi ako enough? Then I'll make myself enough. Sorry, nagkaka-accent. I'll make myself enough. I am a strong, independent man, a strong, independent woman, and I'll make myself enough. Nakaka-relate mo ba yung lahat? Kaso habang tumatagal, nakikita mo na sa kahit anong grind mentality mo, kahit anong grind, kahit anong sipag mo, we are never enough. Laging hindi sapat. There's always a need for more. Laging may something missing. Kaya dyan natin nakikita yung sarili natin looking for counterfeit satisfaction. Ano yung counterfeit satisfaction? Mga peking satisfaction. Something na magbibigay sa'yo ng temporary high na akala natin ayun yung magsisecure sa atin. For example, pag nakuha ko tong bagay na to, pag nakuha ko tong degree na to, pag nakuha ko tong tao na to, masasabi ko sa sarili ko na I am enough. Tapos pag nakuha niya yung bagay na yun, marirealize na, shucks, hindi pa pala sapat. Baka pag nakuha ko tong item number 2 na to, pag nakuha ko to, I am enough. And the cycle continues. Kaya makikita mo may mga tao na merong mga collection. Collection ng mga bagay, collection ng mga valuables, collection ng mga kotse, wow. Collection ng properties. Na pag nakuha nila yon, baka maging enough na ako. O kaya nakuha nila yung ano ba to? Pag nakuha nila yung degree na to, magdodoktor ako. Kasi pag nagdoktor ako, I'll be enough. Tapos nung naging doktor na siya, shucks, hindi pa pala sapat. Baka kailangan lawyer. Wow, ang daming time sa buhay. Pag nakuha yung lawyer, shucks, hindi pa rin pala sapat. Baka accountant. Pag naging accountant ako, magiging sapat. Hindi pa rin sapat. It's never enough. O kaya, pag nakuha ko si crush, magiging enough na ako. Pag nakuha ko si crush, magiging enough na ako. Pero hindi pa rin enough. Si Jesus nga, nakita niya yung Samaritan woman dun sa well ng Samaria. Nung tinanong niya, alam ni Jesus, 5 yung asawa nun. 5 asawa, tapos yung kinakasama niya pa, boyfriend niya. 6. Pero hindi pa rin satisfied. Hindi pa rin enough. Do you guys follow me? Never enough. Kaya today, bibigyan tayo ni Lord ng 2 clear picture. Bibigyan tayo ng 2 clear picture ng Panginoon ngayong araw na to. Una is a clear picture of not enough. Pangalawa is a clear picture of more than enough. Handa na po ba tayo makareceive ng word from the Lord ngayong araw na to? Handa na ba tayong ibigay yung lahat ng attention ngayon kay Lord? Amen. So ang una natin pag-uusapan is yung picture of not enough. Sabihin nyo nga, not enough. Not enough. And ang pag-uusapan natin ngayon is tao na nabasa natin kanina, pero itong tao na to, he lived dati pa. Sa Bible. And ang pag-uusapan natin ngayon is all about sino?
Si King Solomon. Sino nakakilala kay King Solomon? Bibigyan lang natin ng brief summarization yung buhay ni King Solomon. Si King Solomon, mga kapatid, siya yung pangatlong hari ng Israel. Pangatlong hari ng Israel, tapos siya yung pangalawang anak ni King David at saka ni Bathsheba. King David, hindi si Kuya David nyo, no? Si King David, yung pumatay kay Goliath. And etong si King Solomon, siya yung hari sa golden age of Israel. It was a time of unprecedented peace and unprecedented wealth. Mayaman. Kaya nga sinabi sa 1 Kings 2 verse 12, Solomon became king and sat on the throne of David his father, and his kingdom was firmly established. Solomon's kingdom was firmly established. Nung binigay ni King David yung kaharian kay King Solomon, hindi pa naman siya ganun katanda eh. Mga ano pa lang siya, young pro. Mga singles pa siya. Ayan. Nung naging hari na si King Solomon, pumunta si Lord sa dream ni King Solomon. Sa 1 Kings 3 verse 5. Ang sinabi ni Lord sa kanya, anong gusto mo? Sabihin mo lang, ibibigay ko. Wow, sarap naman marinig kay Lord yun. What do you want? Ask, and I will give it to you. Binigyan ni Lord si King Solomon ng divine na blankong cheque. Isulat mo dyan gusto mo, sabihin mo lang sa akin, ibibigay ko. Ikaw kaya? Ikaw, Ate Abby, kung bibigyan ka ni Lord, ng blankong papel ngayon, anong isusulat mo? Sabihin ni Lord, ibibigay niya kagad. 1 billion. 1 billion pesos. 1 billion. Ikaw, Phoebe. Future. Ano sa future? Ano? Ano lang? Boy! Asawa. Sayang yung wish. Ano? Physical ba or anything? Ewan ko, blanco yung cheque eh. Ano, siguro yung kasiguraduhan na sa heaven ako. Wow naman. Kasigurado na ng salvation. Hallelujah. Talaga po. Tinanong ko nga rin yung asawa ko, sabi niya, kung bibigyan ka ni Lord ng gano'n, anong mo? Sabi niya, yung ma-save yung lahat. Wow, hallelujah. Salamat sa puso ng asawa. Evangelist. Thank you, Lord. Si Solomon, he could have asked for personal gain. Pwede niyang i-ask kay Lord na, Lord, bigyan mo ako ng kayamanan. Bigyan mo ako ng wealth. Bigyan mo ako ng teritoryo. Bigyan mo ako ng properties. Iba't ibang mga properties. O kaya bigyan mo ako ng lakas para labanan yung lahat ng gera. Si Solomon, pwedeng ayon yung kanyang i-ask kay Lord. Pero, ang kanyang hiningi kay Lord, sinabi niya sa 1 Kings 3 verse 9. Sinabi sa 1 Kings 3 verse 9, Lord, give me an understanding heart so that I could govern your people and know the difference between right and wrong. Bigyan mo ako, Lord, ng puso na nakakaintindi para mapamahalaan ko yung mga tao mo. And para ma-distinguish ko ka rin kung ano yung mali sa tama. Si Solomon, ang hiningi niya kay Lord, wisdom. Ano yung hiningi ni Lord kay Solomon? Ano yung hiningi ni Solomon kay Lord? Baliktad. Ano po ulit? Wisdom. And alam nyo, dahil sa request ni Solomon na wisdom, sobrang natuwa yung puso ni Lord. Sobrang natuwa yung puso ni Lord. Kaya hindi lang binigay ni Lord unparalleled wisdom, binigyan din siya ni Lord ng sobrang daming wealth. Sobrang daming honor. Sobrang tinding authority. Tsaka long life. Halos lahat binigay niya kay Solomon. And dahil doon, si King Solomon naging siyang sobrang galing na hari. He was such an amazing king na yung time na yun, nung time na siya yung hari, everyone was in peace. Lahat in harmony. Wala mahirap sa Israel nung time niya.
Imaginein mo na lang isang napakalaking sana all. Di ba? Sana all feel. Imaginein mo yung Pilipinas, walang nagrarally sa labas, lahat in harmony, walang cancel culture, in peace lahat, walang mahirap. Di ba? Ang sarap ng feeling na ganon. And siya yung hari at that time in the golden age of Israel. Nabiruin mo yung sobrang daming ginto, sobrang daming gold, na yung value ng silver halos wala na. Ganon katindi. And at the same time, yung power niya, yung influence niya, it spread throughout the whole earth. Kaya nga, yung tao na pinag-uusapan natin ngayon, si King Solomon, hindi lang siya storya. Totoong tao to. Kaya kung titignan nyo sa China, kung titignan nyo sa India, sa Africa, sa Europe, merong historical records about the wealth and the power of Solomon. Kaya totoong tao to. Kilala siya, naging siyang viral nang wala pang social media. Ganon katindi yung kanyang influence at kapangyarihan. Yung mga alliances niya ng mga countries, ang lalakas lahat. Lahat in alliance with him. Yung military assets ni King Solomon, sobrang dami. Elite of the elites. And kung titignan mo din yung kanyang relationship, abay, napaka-abundant din. Si King Solomon, guys, ang asawa niya 700. Tapos hindi ka pa rin pinapansin ng crush mo. 700 yung asawa ni King Solomon. Tapos meron pa siyang 300 plus na concubines. Sobrang abundant sa lahat. He has everything that this world has to offer. He had all the pleasures in this world. Meron siyang yaman, meron siyang fame, meron siyang wealth, meron siyang power, meron siyang influence, meron siyang authority. Lahat ng pleasures sa mundo meron siya. Pero ang sinabi niya, ito yung kanyang realization. Ito yung kanyang summarization sa buhay. Nakuha ko yung lahat, pero sinabi niya, everything is vain. Everything is meaningless. Walang kabuluhan lahat. Sinabi sa Ecclesiastes 1 verse 4, I observed everything going on under the sun. And really, it is all meaningless. Like chasing the wind. Lahat meron ka, pero lahat meaningless. Lahat hindi sapat. Like chasing the wind. Alam niyo ba yung picture ng chasing the wind? Ganito, oh. Diba? Walang kwenta. Lawak mo yung wind. Walang kwenta. Ayun yung picture ng chasing the wind. It's meaningless. Kaya nga sa buhay ni Solomon, meron siyang conclusion sa lahat. I had everything, na-experience ko yung lahat that this world could offer. Tapos sinabi niya sa Ecclesiastes 12 verse 13. Ito yung kanyang final conclusion. Fear God and obey His commands. Ayun lang. Walang ibang importante sa mundong to, kundi to fear God and to obey His commands. Hindi ko sinabi na masama yung pag-pursue nyo sa dreams nyo. Masama yung pag-pursue nyo sa ambitions nyo. Hindi masama yun. Pero kung ayun na yung buhay mo na pinopursue, ayun na yung nagiging meaning ng buhay mo, makikita mo na at the end of that road, it's meaningless. It's not important. It's not enough. Kaya sinabi niya, ito lang yung mahalaga sa buhay. You fear God and you obey His commands. Ay hindi yung sinabi ni King David, yung tatay niya. Sinabi niya sa Psalms 84 verse 10, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Sinabi ni King David, mas pipiliin ko pa na isang araw sa presensya ng Panginoon kaysa sa 1,000 years apart from His presence. Na dito sa mundo, kung babasahin mo yung buong Psalms 84 verse 10, sinabi pa ni King David, hari na siya, meron na siya, pero pagpapalit niya yung 1,000 years na yon sa isang araw sa Panginoon. Sinabi niya nga sa verse 84 pa,
Mas pipiliin ko na lang na maging gatekeeper, maging bodyguard, dun sa gate lang ni Lord, maranasan ko lang yung presensya niya for one day, kesa sa 1,000 years in the house of the wicked. Mas pipiliin niya yun. It is a picture of having everything, pero it's still not enough. A picture of having everything, but it's still not enough. And sinabi rin sa Ecclesiastes, there's nothing new under the sun. Ibig sabihin, hindi lang naman si King Solomon tsaka si King David yung nakakaranas nun eh. Pati ngayon, walang bago. Kaya kung titignan nyo yung mga Hollywood actors, Hollywood stars, mga conglomerates, mga CEOs, mga matataas yung kanilang political standing, authority, tapos yung mga sikat sa music industry, bakit sinasabi nila na I'm broken? Bakit sinasabi nila na I'm depressed? Bakit sinasabi nila na I'm always searching, pero laging hindi enough? Meron na sila nung lahat, Meron na silang fame, fortune, influence, authority. Pero sinasabi lagi nila, hindi pa rin sapat. Laging may kulang. Laging may kulang. Paano yan, kuya? Paano yan? Meron na nga silang lahat, tapos hindi pa din enough. So how can we be more than enough? That's the question. How can we be more than enough? Ngayon, bibigyan tayo ni Lord ng clear picture ng more than enough. A picture of more than enough. Sabihin nyo nga, more than enough. Sinabi sa Psalms 23 verse 1, The Lord is my shepherd. I have everything I need. Basahin nyo nga po, guys. The Lord is my shepherd. I have everything I need. I have everything I need. Yung physical needs natin na food, water, shelter, protection, clothing, emotional needs natin na love, care, attention, motivation, encouragement, spiritual needs natin na presence, guidance, fulfillment, satisfaction, lahat yan can be found in the shepherd. Lahat yan makikita mo at mabibigay sa'yo ng shepherd. And sino yung shepherd na yon? Sino yung shepherd na yon? Sino po? Jesus. Si Jesus. Everything can be found in Jesus. Gusto ko lang bigyang diin to, exclusive to kay Jesus. Kasi pwedeng iba yung maging shepherd mo. Pwedeng yung mundo yung maging shepherd mo. Pwedeng si Satanas maging shepherd mo. Pwedeng yung trabaho mo maging shepherd mo. Pero si Jesus lang, yung tanging shepherd, na pag siya ang shepherd mo, you have everything that you need. Amen po ba? And that is Jesus. Pero hindi porket sinabi ni Jesus na, I am your shepherd. Pas na yun para maging tamad ka. Hindi yun pas para maging lazy ka. Merong condition. Makinig kayo guys, merong condition. Tatanungin ko kayo ngayon, ano ginagawa ng isang sheep sa shepherd? Ano ginagawa ng tupa sa pastol? Sinong makakasagot? Genesis. Sumusunod. Ang tupa, ang ginagawa niya sa shepherd, they follow the shepherd. They follow the shepherd. Kasi pag hindi sinundan ng tupa, ng sheep, yung shepherd, hindi mabibigay ng shepherd yung lahat ng pangangailangan ng tupa. Amen po ba? Klaro po ba? Hindi mabibigay ng shepherd yung pangangailangan ng tupa. Kaya it's a picture of dependency. A picture of dependency hindi sa ating sarili, kundi it's a picture of dependency sa ating shepherd. Naiintindihan niyo ba guys? Nafa-follow niyo pa? Gising pa ba ang lahat? Amen. Kaya kung tatanungin niyo, Lord, bakit nga ba tayo laging inahalin tulad sa tupa? Sa Bible kasi laging ganun eh. Lagi tayong sheep, tupa,
Me pala, ano ba me? Kambing. Sa atin, baha. Oo, baha. Baha. Bakit tayo inahalin tulad sa sheep? Kasi guys, yung sheep, they can never be enough on their own. Yung sheep, they will never succeed pag mag-isa lang sila. And yung sheep, they die on their own. Ganon din kasi tayo. Kaya tayo inahalin tulad sa sheep kasi tayo, we can never be enough on our own. Tayo, we can never succeed on our own. Tayo, we die on our own. We die on our own. Yung mga sheep, di nila kayang mabuhay mag-isa. They die. Ang bilis nilang mamatay. Promise, panoorin nyo to. Hindi na kailangan ng sounds yan. Nalaglag yung sheep. Kakakuha lang, nalaglag. Nalaglag ulit doon. Ang dali nilang mamatay, promise. Pag wala ang mga sheep, guys, ang ginagawa nila, hine-headbutt nila yung mga bato, hine-headbutt nila yung mga dingding, kasi may mga pumapasok na parasite dun sa kanilang utak, tapos kinakain ng parasites yung kanilang utak. So, para matanggal yung sakit, hine-headbutt nila yung sarili nila para lang mawala yung sakit. Kaya nga yung shepherd, ang ginagawa niya, nilalagyan niya ng oil as protection. Kaya sinabi sa Psalms 23, you anoint my head with oil. My cup overflows. Protection yon para sa ulo ng shepherd. Tapos ang shepherd, ng sheep. And yung sheep din, pag hindi mo yan inalagaan, pag hindi mo yan binigyan ng haircut, mamamatay ka agad yan ng heat stroke. Ang bilis lang tumubo ng buhok nila. Promise, kaya kailangan siyang regularly na sinishear. Lagi. Pa-shear naman yun. Pa-shear naman yung araw na to. Lagi. Mamamatay sila ng heat stroke. And alam nyo ba guys, merong wild sheeps. Merong sheeps na nakikita sa wild. Pero yung mga wild sheeps na meron ngayon, endangered na. Kasi ang dali nga nilang namamatay pag walang nag-aalaga sa kanila. Ngayon, yung mga endangered na wild sheeps, merong isang organization sa ibang bansa na nag-aalaga. So hindi talaga sila wild na, domesticated na sila. Pero it's a picture of us. It's a picture of dependency. Kasi apart from Jesus, we are nothing. Apart from Jesus, we cannot do anything. Sinabi ni Kuya Toper sa John 15 verse 5, yes, I am the vine, and you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa. We are nothing without God. Pero if we are with Him, pag siya yung ating shepherd, pag siya yung ating sinusundan, we have everything. Not just enough, but more than enough. More than enough. And ang ating Diyos, He is the God of more. Sinabi sa Ephesians 3 verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than we all ask and imagine, according to the power that is at work within us. Si Lord, He is the God of more. He is more than enough. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala ba kayo na si Lord, He is more than enough? Di bali nang wala ang lahat, pero nasa akin ang Panginoon. I am more than enough. Kesa sa nasa sa akin yung lahat, pero wala yung Diyos, it's never enough. Ang dami ng mga tao, ang dami ng Bible characters, ayan yung naranasan, pero it's still not enough. So pag dumarating yung mga thoughts, yung mga pagkakataon na hindi ka secure,
Yung mga dumarating na yung worries, dumarating na yung fear, dumarating na yung anxiousness sa buhay mo at nasasabi mo na what will we eat? What will we drink? What will we wear? Ang sabi ng Panginoon sa verse 32, sabihin nyo nga po sabay-sabay. Your Heavenly Father already knows all you need. Kung nararamdaman nyo at nararanasan nyo yung anxiousness, kakulangan, you worry about the future, you worry about what to wear, you worry about the relationship, you worry about your bills, you worry about your food. Ang sabi ng Scripture, your Father, your Heavenly Father, already knows all your needs. So kung alam na ng Diyos yung lahat ng ating pangangailangan, ano yung gagawin natin? Pasok tayo sa susunod na verse. Seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God above all else and live righteously. Hanapin mo ang Diyos. Sundan mo ang Diyos. And He will give you everything that you need. Amen po ba? Excited po ba kayo that God is gonna give you all that you need? Na pag tayo, we follow God, we seek God, we are more than enough. We are more than enough. Simple lang yung message natin ngayon and malapit nang matapos. I'll end with this. Nung ginawa ng Diyos yung isda, kinausap niya yung dagat. Nung ginawa ng Diyos yung puno, kinausap niya yung lupa. Nung ginawa ng Diyos tayo, kinausap niya yung sarili niya. That's how special you are. So what happens pag tinanggal mo yung isda sa tubig? It dies, mamamatay. Anong mangyayari pag tinanggal mo yung puno sa lupa? Mamamatay. Similarly, kung tayo, we are removed, we are disconnected from God, we die. Kasi si Lord, yung natural environment natin. Si Lord, yung natural habitat natin. In His presence, we are created to live in His presence. Na sa Kanyang presensya, doon nag-e-exist yung true life. Kaya kung kailangan ng isda yung tubig, kailangan ng puno yung lupa, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ng Diyos to survive in this world. To live in this world. Kung ni-remove ka kay Lord, kung wala kang Panginoon, you don't follow God, you might seem alive. Pwedeng mukha kang buhay. Pero it's never enough. You will find that there's always something missing. Laging may kulang. Pero when you have God, and you follow God, and God is your shepherd, Jesus is your shepherd, you are enough. You are more than enough. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord ngayong araw na ito. Hallelujah. Klaro po ba mga kapatid? Klaro po ba yung picture ng not enough? Binigyan ba kayo ngayon ng klarong picture ng more than enough? Without God, you will always be, sabihin nyo, not enough. But with God, you are more than enough. Kaya guys, pwede po ba tayong tumayo? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your word ngayong araw na to.